sisisip ngayon sa karagatan. Sana pagkaluban tayo. Siyempre, sana lagi tayong gabayan ng ating may kapal. Napakaganda ng panahon. Sana medyo may agos ng kaunti. Subok tayo sa tama na natin doon sa may malat sa kandi. Wala hanap tayo ng pero sana tayo nakita mga hapon. Kaso nga lang, hilap. Okay. At nandito na tayo ngayon sa spot na ating papanahan. Ayan, medyo malinaw naman yung dagat. Nga lang, hindi na yung agos. Pero go pa na rin tayo dahil kailangan natin na maghanap ng video at makapag-upload. Sa gayon ay kikita naman tayo. Let's go. Sana ay makahuli tayo ng marami, makaulam ng masarap, makauwi ng ligtas. Just pagdaan. Alright. Ang mapagpalang araw po sa atin lahat mga ka-channel. Ayan, nakapag-prepare tayo kaya ready na tayo na bumaba at i-check natin yung visibility kung ito ba ay napakaganda. Sakto lang yung pagbaba natin dahil ang ganda ng visibility, malinaw ang dagat, medyo maagos ng kaunti. Sana pagkaluban tayo ng maraming biyaya sa araw nito. First dive natin ngayong araw mga ka-channel at dito nag-drop tayo at subukan natin dahil napakalinaw. At ito nga, palingon-lingon muna tayo. Dito tayo nakaraan na nakakita tayo ng isang Marlboro grouper at hindi natin natira. At dinaanan din tayo dito ng isang king mackerel pero yun nga, napakalayo. Sobrang dami ng dalagang bukid na bilog. Ito yung madalas na pinagpuputokan ng manigputok dahil sa sobrang dami. At ang iba ng mga isda na ito ay kapag hindi nakukuha ay nabubulok lang. At ito rin yung mga kinakain ng mga king mackerel, trevally at iba't ibang isda pa. Ikalawang pagsisid natin mga ka-channel, mayroon tayo nakita ditong isang lifty or labian ang tawag ng karamihan. Good size na rin yung nakita natin ditong lifty. Kaya dito sa kabilang side ng bato, dito ako nag-drop. Para nang sa gayon ay hindi mabulabog. Yun nga, nung pag-abante natin ng kaunti, humarap na sana sa atin yung lifty pero alanganin tayo tirahin gawa ng nasa ilalim ng bato. At nakapull yung ating pana. Mahirap kapag nakapull yung ating rubber tapos tinira natin na nasa tapat ng bato ay masisira lang yung ating dulo ng ating udyong. Ayun, no, sayang. Pero okay lang. Tumahon muna ako saglit upang magbawas ng ating rubber. Muling pagsisid mga ka-channel, hanapin natin yung nakita natin ditong labian or lifty. Nang sa gayon ay makahuli na tayo habang maaga pa. Napakalawak pala ng butas sa ilalim. At kahit anong isda pwede pumasok dito. Kaya nahirapan tayo maghanap kung saan siya nakatago or sumuksok. Umabante ako ng kaunti dito sa unahan kung saan mayroon tayong nakita ditong isang napakalaking bato at napakaraming bait na umaaligid. Ang ginawa ko ay nag-drop ako dito sa gilid ng bato na to upang mag-ambush dahil isa sa pinaka-effective kapag ganitong madalang yung isda ay ambush talaga. Ayan, ang dami talaga ng mga bait.
Maliliit pa kasi yung bait na ito, kaya siguro nadadaanan ng manigbongbong at pinapabayaan lang muna. Medyo madalang na yung territorial na isda dito sa aming lugar, gawa ng halos gabi-gabi mayroong manig compressor dito sa aming area. At sana ay kung nanonood man kayo, lumaban naman kayo ng patas. Kawawa kaming nagmamano-mano lang. Muling pagsisid mga ka-channel dahil nakita ko na dito yung pinagtataguan ng lifty. At sana naman sa pag-dive natin ito ay matira natin. At sakto naman, nakita yung angulo or saktong-sakto lang. Kaya nung tinira natin sa pool, ayun oh, akala ko mag-stuck pa yung ating shaft. Buti na lang ay buhangin ang kanyang tinamaan sa ilalim. At ito ang naging kauna-unahan nating isda sa pagkakataon ito, isang labian or lifty. Halos ng karamihan na nahuhuli naming isda dito sa aming lugar, lifty, lapu-lapu. At kapag season naman ng mga tribali, talagang nakakahuli ka. Pero sa pagkakataon ito talaga, ay talagang napakadalang ng napapana dito sa amin. Gawa ng bugbog halos sa manig kompresor. Pagkatapos nating matuhog yung ating nahuli na labian, ay nag-drop ako dito. Gawa ng mayroon tayong nakitang dalawang green job fish. Good size na rin, nasa mga tag 2 kilo na rin bawat isa. At ayan nga, hinahabol niya pa yung mga bait. Ayan, sa unahan lang mga ka-channel kung saan mayroong malaking bato, nandyan banda yung green job fish. Sayang at hindi talaga ibinigay ang tamang pagkakataon nang sa gayon ay matira natin. Ang problema nga lang, nung pag-angat natin, sumirit papalayo. Another pagsisid mga ka-channel kung saan meron tayong nakita isang coral trout or lapu-lapu. At dahan-dahan natin ito binaba nang sa gayon ay hindi mabulabog. Dahil kapag nabulabog to ay talagang wale. At ayan nga, nagulat ng bahagya. Sumablay tayo sa pagtira, sayang. Nakalipas halos ang isang oras ay narating ko itong bato kung saan madalas tayo nakakapana ng mga lifty. At dito sa may unahan nag-drop na ako dahil napansin ko na napakaraming parrot fish at lifty. Siyempre lifty yung pakay natin, pass tayo dyan sa parrot fish. Hindi naman po bawal yung parrot fish, pero yun nga ay talagang hindi pa panahon na sila ay kunin, or hindi ko talaga ugali na kumuha ng mga parrot fish. Maliban na lang siguro kung walang-wala na at pauwi ka na, wala kang pang ulam, pwede naman tayo magbawas 2 or 1 piraso. At ayan, agresibo talaga itong lifty. Ayun, ganda ng patama natin. Ito yung naging pangalawang isda natin, labian pa rin.
medyo wala sa kondisyon yung ating katawan mga ka-channel, kaya hindi tayo masyadong nagtatagal sa ilalim ng dagat. Nasa mga 30 o 40 seconds lang tayo sa ilalim gawa ng wala sa kondisyon yung ating katawan. At syempre yung ating ginagawa ay talagang doble ingat. Pagkatapos natin itong matuhog yung ating isda ay nagsagawa na naman tayo dito ng pagsisid gawa ng mayroon na naman tayo nakita dito target. Dito sa tapat ng hindi ganong malaking bato ay mayroon tayo nakitang coral trout, 2 piraso. Kaya inantay ko na umiwas sa bato, at nung napansin ko na talagang ayaw niya umiwas ay ako na ang nag-adjust nang sa gayon ay matira natin. Hindi naman tayo nabigo nung tinira natin to dahil napakaganda ng pagkakatama. Ang kaso nga lang ay pumulupot sa bato, kaya ang ginawa ko ay umahon muna upang makapag-relax. Maya lang pagkatapos natin makapag-relax at makapag-ipon ng mas maraming hangin ay binaba na natin to upang matanggal natin yung isda dito sa bato. Baka mamaya madaanan pa ng pating o tax collector. At habang paahon tayo mga ka-channel, ayun, akala ko pating pala ay sea turtle or pawikan. At bago ang lahat mga ka-channel, shoutout muna natin si Kuya Larry Santis, Sir Terzo Manalot Lario ng Team Noranda ng Canada, Sir Buntasio ng Canada, and Miss Jean Opiuta, Strawberry Sweet, at lalong lalo na po kaya Bay Binje and Miss May Taporino watching from UAE. Binalikan ko itong bato kung saan tayo nakapana kanina ng labian dahil maraming labian na umaaligi dito. At ito nga, nung paglapit ko dito ng bahagya, bigla namang sumirit yung lifty na nasa harap lang pala natin kanina. Sayang at hindi natin napansin, gawa ng nguso lang ng lifty yung nakalabas kanina. Ang daming bitfish sa lugar na ito. Sana ay may mga isda na lumapit na malalaki. Ayun mga ka-channel, sayang yung lifty na yun. Napakatulin, parang bala. Another pag-dive mga ka-channel, same spot pa rin kung saan tayo nakapana ng mga labian. Dahil hindi mapakali yung mga bait dito sa lugar na to. Ano kayong mayroon? Sana may dumaan man lang na malalaking isda. Napakaraming bait. Ito yung madalas na kinakain ng Marlboro grouper, yung mga palata at ibang parrot fish. Talagang kinakain ng mga grouper or lapu-lapu. Kahit anong tiyaga natin ay talagang wala tayong napala sa pag-dive natin ito. Kaya ang ginawa natin ay umahon muna. Kung napapansin nyo po ay sa ilalim ko na inopen yung camera
At meron tayong nakita ditong labian pa rin or lipti. Ayan. Kunwari ay hindi natin siya napansin at lingon-lingon muna. Baka sakali na mayroon tayong makita na ibang isda. Kaya nung pagkakataon natin na tirahin ay talagang lumayo. Sana bumalik. Nagantay tayo ng kaunti mga ka-channel. Bumalik at napakalapit kaya nag-alangan tayo na tirahin. Baka hindi tinamaan or baka hindi matamaan dahil nakaharap at ayan, bumalagbag. Nasa tapat naman ng bato. Kaya ang ginawa ko, pinaiwas muna saglit. At nung tirahin natin, ayun, tinamaan naman. Ito yung naging pangatlong isda natin ngayong araw. Labian pa rin. And shoutout nga pala kay Bro GM Elani and Bro Rib ng Lurop Isper Fishing. At kay Uzi ng Lurop, shoutout. And Boss Job Maninisid ng Puerto Princesa. Kay Kuya Jake Abiner ng Dumaran Palawan. And Bro Joseph Agdo ng Dumarawan. Ayan. At shoutout din kay Kuya Duwang. Mega love shoutout po sa lahat. At sa lahat po ng nagpapa-shoutout ay nasa dulo po ng ating video. Medyo nawasak ng bahagya yung kanyang kabilang side or napunit yung kanyang balat. At mayroong isang napakakulit na isda, itong maliit na badlon or ayan. At sinubukan ko siyang hulihin kanina, napakailap. Pagdating ko dito sa unahan mga ka-channel, sa unahan kung saan tayo nakapana ng lipti, ay napansin ko na mayroong dalawang kasama. Kaya dahan-dahan natin itong binaba at nagsagawa ng pagtira. Malaki na rin yung lipti na itong mga channel, sa mga 2 kilo na rin mahigit. At ayan nga, nung malapit na tayo naging malikot. At nung time na tirahin, ayun, ganda ng patama natin. Dahil headshot sa ulo ang tama, hindi nakagalaw. At ito talaga yung legit na headshot, gawa ng sa ulo pa tinamaan at hindi pa nakagalaw, parang barbecue baga. Pagkatapos nito mga ka-channel ay bumalik na rin ako sa bangka. At ayan nga, yung ating nahuli na lipti.
Mayroon nga pala tayong nahuli nga lapu-lapu. Hindi natin nakuna ng video. Sayang, good size na sana. Akala ko kasi naka-play na yung ating camera. Yung pala ay hindi natin nakuna ng video. At nung pagpindot ko kanina, hindi pala naka-on. Ahon na tayo. Pagod na, tanghali na. Anong oras na ito? Mga alauna siguro. Uwi na tayo. Kahit pa paano ay mayroon din tayo na dali na lifty tsaka isang lapo. 3 lifty. Huli na. Oh, bali 4 pala yung lifty natin mga ka-channel. Lahat ng huli natin ay 5 piraso. Na nakapana tayo kanina ng piraso. Salamat sa Diyos. Ito yung huli natin. Lefty 4, tapos isang coral trout. Yan no. Tanggalin lang natin yung mga sagabal para hindi istorbo. Okay. Try ko. Yan no. Huli natin. Dalawang harlequin tsaka sweet lips. Bali 4 lahat na lifty tapos isang coral trout. Alright. Okay kayo. Okay na tayo. Tara, tara. Let's G. Let's go. Ayan mga ka-channel, yung uli ni Native Channel. Lifty. Ipabinta natin mga ka-channel. Pabinta natin yung 4 na piraso. Ayan o, lalaki o mga ka-channel. Ito pang ulam natin. Siyempre, iskabitsehin natin mga ka-channel. Ayan mga ka-channel, yung huli ni Native Channel na pang-ulam, ito lang yung natira. Lilinisan natin to tapos iskabitsihin natin matapos natin prito. Ayan mga ka-channel, sisimulan natin ang paglinis ng isda. Siyempre mga ka-channel, putol-putulin na natin yung lapo-lapo. Siyempre mga ka-channel, kailangan natin pukpukin. Ayan, tapos na natin na putol-putol. Dulas yung aking kamay mga ka-channel. Ayan mga ka-channel, nalinisan ko na yung isda na ulamin natin ngayon. Bili ako ng ketchup mga ka-channel, then mag-escabeche tayo. Bili rin ako ng lamas. Prepare natin yung lamas mga ka-channel abang nagaluto tayo ng kanin. Abang nagaluto tayo ng kanin, i-prepare natin yung lamas. Dahil pagkatapos nito ay mag-prito na rin ako. Mabuti nang naka-prepare na lahat. Ayan. Kamatis at sibuyas, sili ang gagamitin ko mga ka-channel dahil walang carrots dito. Kailangan mo pang pupunta ng bayan ng Coron para makabili ng carrots.
Mahirap yung gulay dito sa isla mga ka-channel. Pag nakapunta ka ng Coron ay makapamili ka ng mga gulay. Yan mga ka-channel, sisimulan natin ang pag-prepare ng lamas. Tatanggalan ko muna ng balat ng sibuyas ay kamatis. Wala palang balat yung kamatis mga ka-channel. Yung ano niya palang tanggalin ko, yung sa may dulo. Tatanggalin ko. Yan. 3 piraso ang gagamitin ko mga ka-channel na kamatis. Mas magandang maraming lamas para masarap. Ayan mga ka-channel, magsimula na akong maghiwa-hiwa or mag-prepare ng lamas. Yan, unahin natin yung kamatis. Sibuyas. Ayan mga ka-channel, tapos ko na nahiwa yung mga mga kamatis, tapos ko na siya na prepare. Ito namang sibuyas, tapos itong sili. Yung nakaraan mga ka-channel ay sarsyado tayo. Tapos ngayon ay escabeche naman tayo. Ayan na yung lamas mga ka-channel, naka-prefer na ang lamas. Kamatis, sibuyas, sili. At yan yung gagamitin natin ketchup. Ayan mga ka-channel, nagpainit na pala ako ng mantika. Tapos ito yung isda na aking lininisan. 5 hiwa ito mga ka-channel. Prito na natin. Pagbuhos ko ng mantika sa kawali. Dito siya nag-video mga ka-channel. Tatlo lang ang nagpasya. May 2 hiwa pa dito. Buntot at saka ulo. Yan mga ka-channel, babalik tayo na natin. Ito na yung kabila. Kahit hindi masyadong luto ito mga ka-channel. Hindi masyadong crispy. Dahil i-ano natin. Lulutuin naman natin ulit. Dalawa lang yung nabaliktad. Hindi sa ilaw pa talaga. Ayan mga ka-channel, luto na. Tanggalin na natin ito. Ito na ang uling isasalang natin. Dahil 5 hiwa lang ito mga ka-channel. Sira na yung aming siling. Sira na yung kabila kaya hindi na magamit. Yan mga ka-channel, babalik tayo na natin. Ayan mga ka-channel, yung linutuan natin ng pinirito. Binawasan ko lang ng mantika. Ito na pagigisahan natin ng gulay. Ay, ng gulay, ng lamas mga ka-channel. Ito yung lamas. Naghalo ko na.
Luwaluin lang natin mga ka-channel. Ayan mga ka-channel yung ating ginisa na lamas. Pag naglambot yan, lagyan natin ng konting tubig. Lagyan natin lagyan ng sigda. Lagyan natin yan ng konting paminta mga ka-channel. Paminta. Yan mga ka-channel, lagyan natin ng tubig. Kunti lang. Ayan. Bago natin ilagay yung isda, pakuluin muna natin. Ayan mga ka-channel, kumukulo na siya. Lagay na natin ang isda na ating giprito. Ayan mga ka-channel, ilagay na natin ang ketchup sa ating escabeche. Sarap naman ang ulam namin ito mga ka-channel. Haluin muna natin. Ayan mga ka-channel, yung ating escabeche na pinirito na sunog. Salamat sa Diyos mga ka-channel sa pagbigay niya sa amin ng biyaya. At salamat din sa Diyos sa paggabay niya kay Native Channel sa kanyang paglaot. Maraming salamat sa Diyos. At sa inyo rin mga ka-channel, maraming salamat sa pagsuporta niyo sa vlog ni Native. Thank you so much po mga ka-channel. Ayan mga ka-channel, okay na yung ating escabeche. Ayan. Okay na. Ready to kain na ito mga ka-channel. Ayan mga ka-channel, meron kaming kasabay dito mga pamangkin ko. Sabay namin magkain. Ayan. Kapatid ng, anak ng kuya ni Native Channel mga ka-channel. Magkain din daw si Buisurahan. Ito nga pala yung kanilang ulam. Escabeche, ayan. Ayan mga ka-channel yung aking mga pamangkin. Kararating lang nila galing bayan ng Kuyo. At ito si Buisurahan na yun. Ayan mga ka-channel, sabayan nyo kami kumain ngayon. Memang kado. Dari dito. Ayan, magandang gabi po sa atin lahat mga ka-channel. So kain po tayo. Yung ulam po natin ay ang niluto ni Mrs. kanina na sweet and sour or escabeche. Ayan o. Ulo. Kasabay pala natin magkain ngayon. Si Boy Surahan. Nahiya. Okay, tara, kain po tayo. Tara, kain na lang. Kamay po muna tayo. Ang
ating sarsyado. Ah, scabetsi pala.